ilaw ng sulok, sa aming sulok. Na kung minsan nakalagay sa bote ng gin. Ano yung gin? Sarang muling ng gin. Kasi ito iniwan at nasasakta. Joke lang. Hindi ko rin kasama. Kung hindi rin tapos, merong ilalagay na parang trapo na pinasok na sa bunga ng gin. Tapos may gas sa loob ng gin. Tapos babalik na rin mo para pumunta yung gas para pag sinindahan mo, may ilaw ka na. Kung hindi naman kawayan. Diba? So, nagkataon na binigyan ako ng ilaw para sa posisyon. Dahil sa kalikutan ko, hindi ko alam kung bakit naisip ko yun. Kapag nagpo-posisyon, may nadaan kaming bahay na medyo mababa lang ang bubong. Sinusubukan ko na pailawan yung bubong. Mabuti na lang sumigaw yung ating aking at tinawag ako. Ronnie, anong ginagawa mo? Biglang napakatras. Kung nagkataon, ako pinakabata yata arsonist sa aming bayan dahil sa ganong pangyayari. So, hindi na nangyari na lahat na ngayon. Subalit patuloy ang posisyon, pagdating sa chapel, yun ang walang tigil na sermon ng ating auntie. Mas mahaba pa yun ang sermon kaysa sa posisyon. Unfortunately. At bakit ko ito sa inyo ibinabahagi? Kung babalikan natin yung Ebanghelyo, ito ang sinasabi ni Jesus, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ang alat ng asin, paano pa mapapanahuli ang alat nito? Kayo'y ilaw sa sanlibutan. May naalala ko yung karanasan ko noon. So pag ang ating tema yun, ipaalala sa ating lahat, kayo'y ilaw ng sanlibutan. Sabi ng auntie ko, natandaan mo ilaw lang, ang ibibigay hindi sunog. Kung nagkataon, sunog siguro ang ilang bahay sa amin. Ito yung napakagandang paalala sa ating lahat na maging ilaw. Tandaan nyo, hindi sinasabi ni Jesus ngayon na kayo'y maging ilaw bukas, paminsan-minsan, kung may okasyon. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ito ay nagsimula na tayo ay binyagan. No? Kaya minsan, pag nag-sermon ako tungkol sa ganito, sasabihin, ito pa hindi ako binyagan. Sabi ko, bakit naman? Ang dami pala natin gagawin. Wala tayong magagawa. Pinag-binyagan tayo na tayo bata pa. Natandaan nyo, by virtue of baptism, meron tayong tinatanggap na misyon. At isa dito ay ang maging ilaw ng sanlibutan. Ano ba ang magiging ilaw ng sanlibutan? Itong pagpapatuloy ko yung pagbabasa tungkol sa sinasabi tungkol sa ilaw sa sanlibutan. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang tatungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. So kung inyo mapapansin, ang mga kandila, hindi naman ito nilalagay dito sa ilalim. Diba? Hindi nilalagay ito kung saan. Nilalagay sa isang tatungan para makapagbigay ng liwanag sa lahat. Katulad ng Paschal candle. Pamilyar kayo sa Paschal candle. Mas mataas pa yun sa akin. Pag nilalagay sa tatungan. Kasi sino yung nire-represent ng Paschal candle? Si Kristo, the light of the world. So si Kristo, yung Paschal candle, mga kandilang ito ay nagbibigay liwanag. Tayo ay sinasabihan, maging ganyan din. Kaya kung tayo ay liwanag ng mundo, huwag natin ipagkait ang liwanag na nasa atin. Bakit sinasabi ko nasa atin? Kung tayo binyagan, tinanggap natin ang liwanag na ito. At kailangan natin ibahagi ito. Mayroong isang Latin saying na nagsasabi, bonum est impossibile sui. Ang ibig ko sabihin na sa Ingles, goodness naturally spills
Tagalog, hindi ko alam. Ibig sabihin, ang kabutihan ay kusang umaapaw, no? Kusang kumakalat, hindi natin mapipigilan yan. Kaya kung meron tayong ilaw na tinataglay, pag sumikapan natin, ito ay kumala sapagkat ito ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi, ano ang ginagawa sa ilaw na hindi nagbibigay ng liwanag? Useless. Naalala ko ulit sa akin, ang dilim-dilim dun sa may breakwater. Alam mo yung breakwater? Sa tabi ng dagat. Maganda yung breakwater namin doon pagka nakarating sa amin. Ang reklamo ng mga tao, lalo pag nagsisipaw kami, at ako laging pares ko doon sa amin. Reklamo ako sa munisipyo, sa gobyerno. Bakit may tabi dagat natin ang dilim-dilim? Ayaw mo, Father, sa susunod na simbang gabi, papalagyan namin ng ilaw. Kontra kami kasi yung simbang gabi, naging sintang gabi. Ang ibig sabihin. Sa alin na umila sa simbahan ng mga mag-jowa, doon sa tabing dagat, nagsisintang gabi. Kaya nung request sa munisipyo, tapos, before magsimbang gabi, gumawa ng kataan ng munisipyo. Pinalagyan ang ilaw habang parang boulevard sa amin. Pagkatapos noon, nagreklamo ulit ako. Sabi nila, ano na ang pala ng reklamo mo? Kasi nagpalagay mo kayo ng ilaw, pinakpan naman yung kapal yung ilaw. Kaya pag titignan niyo yung mga tao na sa tabing dagat, kala mo masumbi. Di pa pa rin sa mga nagsisintang gabi. O sayang, ang ilaw kung hindi nagbibigay ng liwanag. Okay? Dumako tayo sa pangalawa. Ano ang sinasabi ngayon ni Jesus? Pangalawa, kayo'y asin sa sanlibutan. So again, hindi sa tayo sinasabihan na bukas maging asin tayo sa araw kung pa may pangangailangan. Sabi sa atin, simula na tayo binagan, tayo'y asin ng sanlibutan. Baka magtanong kayo, ano ba na nangyari? Kasi nung unang mga panahon, sa panahon ni Jesus, ang asin, parang mga kristal. Hindi pa kasing pino ng asin ngayon. Ngayon, meron ng iodized salt. Noon, wala pa. Malalaki pa yan. Nakalagay sa isang bag. Pag gagamitin mo, i-dip mo doon sa niluluto mo. Pagka ubos na doon, parang may mga nakitira. Pagkatapon mo na yun. So, yung mga nakira, hindi na yung magbibigay ng alam. Kaya paano gagawin? Tapon na. No? So, ganoon ang asin noon. Pero, ang sinasabi ng pagiging asin natin ay ang pagbibigay ng lasa. Hindi ko lang alam kung yan kung parang mag-luto. Siguro kahit anong gawin mo, lagyan ng maraming ano na yung bago ngayon? MSG. Magic sarap. Magic sarap. Masarap. Magic sarap. Magic sarap. Hindi ko alam kung instead of asin ay magic sarap na lang ilagay mo kung masarap ang lasa. So palagay ko, ito pa rin ang nagbibigay ng may asin. Kahit konting asin, dagdagan mo ng magic sarap, lalo masarap. Pero hindi pwede alisin ang asin. Sa pag-iba, ibibigay ng asin. Ito naman ang panawagan sa atin ng pangalawa ni Jesus. Magbigay tayo ng lasa sa mundong ito. At paano tayo magbibigay ng lasa? Ang daming pwede natin magawa. Ipangalan natin ang pag-ibig ng Diyos na ating natanggap sa Kanya. Ipangalan natin ang kaligtasan na binigay sa ating Diyos. Huwag natin sarilihin. Balik tayo sa Latin saying na ang kabutihan ay kusang umaapaw. Okay? So, huwag natin pagkahit ang kabutihan ito na natanggap natin mula sa Panginoon. Sapagkat pag hindi natin ginawa, ano ang gagawin? Itatapon upang tapakan ng mga tao. So, parang kung ating susuriin, sa pagdating ng katapusan ng mundo,
Kilala natin ang masarap na luto at huwag natin pagkain sa iba. Salamat. Pagsitayan mo na. Sabay-sabay natin sabihin. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. May gawa ng lahat ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa na ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasama ni Poncio Pilato, itinapos sa krus na matay ng muli. Nanaw sa pinarorong ng mga yuma, na may katong araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parilito at uho sa nangabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Panalangin ng bayan, mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umaasa tayo sa Kanyang biyaya upang magampanan natin mabuti ang gawain ito. Ang ating tugon, Ama namin, tingin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling tapat sa pagtupad ng misyon ni Kristo. Mananalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Nawa ay maging inspirasyon sa lahat ng mga Kristiyano